sa kung paano tayo magkakaroon ng magandang desisyon. Alam nyo ba, maraming tao, especially maraming mga kabataan, ang nasisira ang kanilang mga buhay-buhay, yung kanilang mga plano dahil sa isang maling desisyon. Okay? Kaya, very important na dapat sa tuwing tayo ay gagawa ng desisyon, ito ay wise. Pag sinabing wise, ito ay matalino at tamang desisyon. Lalo na yung mga major decision in life. Yung mga minor, mahalaga din naman yun, ha? Halimbawa, kung ano yung kakainin mo, diba? Ano bang uulamin ko? Mga minor decision, ano ba yung susuotin ko? Minor decision yun. Ang mga major decision, ay ano ba, pag kolehiyo na ako, ano bang kurso yung kukunin ko? Ano ba mga major decision? Mag-aaral ba ba ako? Hindi na. Yung mga major decision yun. Okay? Sino yung mapapangasawa ko? Diba yung mga major decision? Diba? Sa buhay. Di ba nakwento ko nga sa inyo? Nakwento ko nga sa inyo at nabanggit ko naman sa inyo na ang merong dalawang pinakamahalagang desisyon na gagawin ang isang tao. At ito yun. Una, kung sino ang iyong sasambahin. Okay? Kasi kapag mali yung pinili mong sambahin ng Diyos, saan ka pupunta? Sa impyerno. Pangalawa naman, kapag mali yung napili mong mapapangasawa, ang buhay mo magiging parang impyerno. Kaya kailangan, yun yung mga two major decision in life na dapat nating gawin. At ngayon, kahit mga kabataan pa lang ang bawat isa, tuturuan tayo ng Biblia gamit ang Book of Proverbs kung paano ba magkakaroon ng wise decision. Paano ba magiging wise yung aking decision? Mabilis lang ito sisikapin natin na mapasadahan lang ito. Una, paano ba ako magkakaroon ng wise decision? Number one, choose wise counsel. Or sa Tagalog, pumili tayo ng mga wise na mga tao na magpapayo sa atin. Before tayo mag-desisyon, mahalaga na kapag ikaw ay magdidesisyon, lalo na mga major decision in life, humingi ka ng payo sa mga nakakatanda, sa mga taong nakakaalam. Okay? Hingi ka ng advice. Guys, napakaganda ng isang tao kapag siya ay marunong humanap o humingi ng advice sa mga tao alam niya na mga marunong. Sabi doon sa Proverbs chapter 15 verse 22, without consultation plans are frustrated, but with many counselors they succeed. Sabi doon, yung planong walang konsultasyon sa iba, plano mo lang, sarili lang. Di ba? Alam ko, maraming mga di ba? Pala desisyon. sa kanyang buhay. Hindi man lang kinokonsult sa iba. Hindi man lang, di ba? Kino-coordinate sa iba. Hindi na sinasabi sa iba. Hindi humihingi ng advice. Ano sabi doon? Without consultation, plans are frustrated. Hirap. Okay? Kapag ikaw lang ang nagdidesisyon, hindi ka humihingi ng advice, anong mangyayari sa plano mo? Gipit ang plano mo, hirap ang plano. Pero, kung maraming mga nag-a-advise sa'yo, nagpapayo sa'yo, magsasaksi yung plano mo. Pero ito, syempre naman, yung lalapitan natin hihinga ng payo, yung talagang karapat-dapat hinga ng payo. Halimbawa, humingi ka ng advice sa classmate mo. Kasi gusto mong pumasa. Paano ba ako Paano ba ako magkakaroon ng mataas na grado? Hingi nga ako ng advice. Siyempre, pipiliin mo yung classmate mo o mga kakilala mo, mga kaibigan mo na yung kanilang mga grado. Alam naman, humingi ka ng advice sa mga tao na bagsakin din. Diba? Gusto mong tumaas yung grado mo. Tapos hingi ka ng advice saan? Sa mga Sa mga wise na mga
tao. So, unang bagay, dapat every time na kapag meron tayong mga desisyon sa buhay, lagi mag-consult tayo. Huwag lang tayong solo artist. Solo artist tayo, di ba? Pwede tayo sa ganun. Asawa pa, kaya ko na to. Malaki na ako, ha? Kaya ko So that's wrong. Every time, dapat mag-ask ka ng counsel or ng advice sa mga tao ahead sa'yo or alam mo mga taong makakatulong sa'yo. Alam naman, may problema ka, may ka ng advice sa mga tropa mong mga ba, sabihin ng mga tropa mo, tara, ganito na lang gawin natin, magkano na tayo, maglasing na lang tayo. Baka may problema ka, tapos humingi ka ng payo sa mga kaibigan mong mga, alam mo na, mga gangsta upang. Thank you. So, ang hihingi natin advice, yung mga wise people, alam naman natin yun. Pangalawa, by the way, may bibigyan ka example sa inyo. Merong example sa Bible, si King Rehoboam. Si Rehoboam, anak siya ni Solomon. Pamilya kay Solomon, di ba? Si Solomon, yung anak ni David. Okay? Siyempre, nung si David naging hari, sumunod na naging hari yung kanyang anak. Tapos, yung anak namatay si Solomon, sunod na naging hari, si Rehoboam. Na kanyang anak. At ito, nung naging hari si Rehoboam, lumapit sa kanya yung mga tao. Sabi ng mga tao kay Rehoboam, nag-request, kung pwede, kung maaari, pwede niyo po bang babaan yung mga task na meron kami at yung trabaho na meron kami? Humingi naman ng advice si Rehoboam. Una sa mga matatanda, sa mga matatalinong matatanda. Sabi ng matatanda, pakinggan mo yung mga tao. Kaya agad maaari, sundin mo sila at pagbigyan mo sila. Humingi rin siya ng advice sa mga kaibigan niya, mga tropa niya, mga kaedad niya. Ano sabi ng mga kaedad niya, mga tropa niya, hindi na hiningian niya ng advice? Ang sabi sa kanya, huwag mo pagbigyan mga yan. Pabigatin mo pa yung trabaho. So, sino kayo sinunod ni Rehoboam? Yung mga matatanda o yung mga bata? Ang sinunod niya yung mga bata na mga rubber cuts niya. Diba? Madalas ganyan yung mga kabataan eh. Hindi sumusunod sa payo ng mga nakakatanda sa mga rubber cuts niya, di ba? Mga friend niya sa Facebook, sa Instagram, yung mga payo ng kanyang mga sinusunod. Alam niyo ba nangyari kay Rehoboam? Dahil sinunod niya yung payo ng mga kaedad niya, nasira ang kingdom. Yung kingdom of Israel na hati sa dalawa. Doon nag-start na nagkaroon ng northern and south kingdom of Israel. Nahati. Dahil doon sa desisyon niyang sumunod sa payo ng kanyang mga kababata. Hindi niya sinunod ang payo ng mga kaya mahalaga na kung tayo ay mag-desisyon, huwag kang pala desisyon. Humingi ka ng payo. Okay? Humingi ka ng advice sa iba. Pastor Art, okay ba itong gagawin ko? Pwede, di ba? Pwede na kayo humingi sa akin advice eh. Okay sa mga kakilala nyo, kay Ate Praise, mga friends nyo na alam nyo matutulungan kayo. Okay? So yung unang bagay. Una, ask counsel. Ask wise counsel. Choose wise counsel. Pangalawa, choose to be humble. Sabi doon sa Proverbs chapter 11, verse 2, sabi doon, listen, when pride comes, then comes dishonor, but with the humble is wisdom. Sabi doon, kapag hindi ka mapagkumbaba, kapag ma-pride ka, okay, di ba? Kapag ma-pride ka, listen to this, hindi ka makikinig sa mga payo ng mga tao. Bingi-bingihan ka kapag ma-pride ka. Di ba? Ganun ng mga Ang taong ma-pride, kapag pinag-iral mo ang pride mo, yung plano mo, mawawasak. Pero kapag ikaw ay nagpakumbaba at nakinig ka sa mga tao sa paligid mo, well, yung plano mo ay magsasucceed. Kaya, pangalawang bagay na dapat makita sa atin
Pili, para magkaroon tayo ng, o para maging wise tayo sa pagdesisyon, maging mapagkumbaba tayo. Kasi kapag tayo ay mapagmataas, hindi tayo makikinig sa payo ng iba. Isipin, ano pang pakialam mo dyan? Ano akong pakialam dyan? Buhay ko to. Okay. Kapag pinili natin mas maging matigas, okay, sa huli, tayo rin yung kawawa. Kaya dapat matuto tayo magpakumbaba. Sa ganon, kaya natin pakinggan yung mga tao sa paligid natin na may magandang advice sa atin. So, pangatlo, choose not to shortcut or practice prudence. Ibig sabihin lang naman ito, huwag tayong, may mga time na okay yung shortcut. Pero, mas madala sa buhay natin, kapag may mga shortcut tayo, o mahilig tayo sa shortcut, marami tayong nakakaligtaan, marami tayong nalalagpasan. Tama ba? Basahin ko lang sa Proverbs 22 verse 3. Sabi doon, the prudent sees the evil and hides himself, but the naive go on and are punished for it. Sa Tagalog, basahin sa Tagalog. Kung may dumaraing na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Dapat, hindi tayo, pabigla-bigla. Minsan kasi di ba may tayo shortcut? Mga bagay na hindi natin, desisyon na hindi natin pinag-iingatan, hindi natin pinag-iisipan. Okay. Kapag may desisyon tayo, yes, maganda humingi tayo ng, di ba? Tama yan, humingi tayo ng counsel sa iba. Pero dapat pag-isipan mo mabuti. Okay? Yung mga plano, yung gagawin mong desisyon, yan bang gagawin mo? Ano bang plano mo? Yan bang plano mo? Kapag yan ba ginawa mo, ano bang magiging gusto? Pag-isipan mo yun. Huwag kang pabigla-bigla. Marami kasi tao, di ba, pabigla-bigla ng desisyon. So, bilang isang mananampalataya, para tayo ay maging wise sa ating pagdesisyon, listen, mag-ingat tayo. And then, pang-apat, choose to control your emotions. Choose to control your emotions. Sabi doon sa Proverbs 25, verse 20, like a city that is broken into and without walls is a man who has no control over his spirit. Sabi doon sa Tagalog, Kawikaan 25:28. Sabi doon, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Sa pagdidesisyon, dapat hindi tayo kontrolado ng ating emosyon kapag tayo ay magdidesisyon. Sorry, bulo lang. Alam niyo ba, isa sa mga advice na madalas kong naririnig, kapag ikaw ay malungkot, huwag ka basta-basta magdi-decide. Kapag ikaw ay galit, huwag ka rin basta-basta magdi-decide. Kapag ikaw rin naman ay sobrang saya, huwag ka rin basta-basta magdi-decide. Kasi minsan, nakokontrol tayo ng ating mga emotion, di ba? Kapag masyado ka na-excite, sobrang saya mo, sige, okay na yan. Saan ang nangyari? Wala eh. Kapag ikaw naman ay galit, lalo na kapag galit, huwag kang basta-basta mag-decide pag galit ka. Pakalanayin mo muna yung sarili mo, di ba? Sabi ng iba, di ba? Pag galit, sige na, ayoko na mag-aral. Alam niyo ba, kapag galit ka, masyadong marami kang nabibitawan na mga hindi maganda, di ba? Tapos, may time na bigla-bigla kang magdidesisyon kapag ikaw ay galit. So, dapat,
Huwag ganun. Pahupain mo muna ang iyong galit. Okay, inhale, exhale muna. Kapag pinapagalitan ka, tapos nagalit ka, ako na. Kisa sumigaw ka at sumagot ka pabala sa magulang mo, mag-isip ka muna, okay? Kasi kapag sumagot ka, ang ending, syempre, ikaw pa rin masama. Kahit sabihin mong nasa tama ka, okay, kahit sabihin mong may punto ka, mag-point ka, pero dahil nga sumagot ka ng pabala, ikaw pa rin mali. Ang ending, syempre, bastos ka. Eh, kung kumalma ka, huminga kang malalim. Kaya dapat, huwag kayo basta-basta mag-decide. Lalo na kapag kayo ay emotionally pwedeng madriven. Kapag sobrang saya mo, di ba? O sige, pagbigyan mo na yan. Pag malungkot ka, wakasan ko na ng kaya to. Di ba? Sobrang lang. Di ba? Kaya huwag kayo mag-decide kapag kapag mga malungkot kayo. Lalo na pag galit, di ba? Tumayas na ng kaya mo. May lumayas, nagutom, umuwi agad. Diba? Kaya dapat huwag kayo basta-basta mag-decide kapag kayo ay high in your emotion. And then, panglima. Ito na. Ito isa sa mga the best part. Choose the will of God. First, kapag magdi-decide kayo, ang lagi niyong pipiliin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa inyo. At bumasi kayo sa wisdom ng Diyos, hindi sa inyong wisdom. Listen, basahin natin Proverbs chapter 3. Listen to this. Proverbs 3, verse 5 to 6. Sabi dito, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka kay God ng buong puso. Hindi 50-50 hindi. Okay, yung kalahati ng puso ko para kay Lord, pero yung kalahati ko para to sa akin na to. Hindi po pwede, dapat buong puso. Okay? And then sabi doon, do not lean on your own understanding. Sa Tagalog, huwag kang bumasi lang sa iyong sariling kaunawaan. Kapag magdi-decide ka, huwag kang bumasi sa sarili mo kaunawaan. Sabi ng verse 6, in all your ways, acknowledge Him. Listen, sa lahat ng iyong lakad, sa lahat ng iyong desisyon, sumangguni ka sa Diyos. Ito bang desisyon ko? Ito bang gagawin kong desisyon? Ito ba ang kalooban ng Diyos? Ganun dapat ang laging tinatanong natin. Ito bang gagawin kong hakbang? Ito bang gagawin kong desisyon? Kalooban kaya ito ni God? Etong mga sasabihin ko, ito kaya kalooban ng Diyos. Kaya dapat i-acknowledge natin sa lahat ng ating gagawin, walang iba, kundi ang kalooban ng Diyos. Hindi ang kalooban natin. And sabi doon, and He will make your path straight. Ang iyong daan ay magiging matuwid kapag ikaw ay umasa at umasa lamang sa Panginoon. Kapag ang unang pinili mo ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban mo, magiging matagumpay sa paningin ng Diyos ang iyong buhay. And then, last na to. Choose not to sin. Sabi doon sa Kawikaan, Tagalog na to. Pero Proverbs ito. Kawikaan chapter 4, verse 14 to 15. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mo ngang tularan.
kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan. Pagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. So, sabi doon sa Proverbs, sabi sa Kawikaan, iwasan mo ang, kapag kayo ay magdi-decide, iwasan mo ang kasalanan. Kasi minsan, di ba, gusto nating maging maging madali para sa atin yung mga sa totohanan, kung gusto maging madali ang buhay mo, piliin mo ang kasalanan. Diba? Ganun eh. Para gusto maging para gusto mo maging hindi kasi ang hirap, di ba? Ang hirap magpakabait. Di ba? Ang hirap magpakabait, di ba? Dali dali magpakasama, di ba? Yung wala kang nga lang gawin, masama na yun, di ba? Yung maging tamad kayo, wala kang gawin, kasalanan na yun. Madaling magkasala. Kasi kaya gusto natin maging madali ang buhay. Pag pinili natin ang kasalanan, madali ang buhay para sa atin. Kaya natin pinipili ang kasalanan. At ano pa, bakit ba natin pinipili ang kasalanan? Kasi akala natin, yung kasalanan, yung magbibigay sa atin ng enjoyment. Kasi mag-i-enjoy ako, di ba? Sa feelings ko, di ba? Kapag nagkasala ko, may enjoy ko, ganyan. Sasaya buhay ko. Yun ang pangako ng kasalanan. Magiging masaya ka. Kaya nga pinipili ang kasalanan eh. Kung ang pangako ng kasalanan, magiging malungkot ka, pipili mo ba ang kasalanan? Hindi, di ba? Ang pangako ng kasalanan, magiging masaya ka. Pero anong ending? Impyerno. Okay. Kaya dapat sa anumang desisyon nyo, ang pipiliin nyo, huwag magkasala. Sa school, di ba? Kapag nag-exam, huwag. Di ba? Huwag mangopya. Dali kasi mangopya, no? Kaysa mag-aral, no? Pero dapat huwag na, Hindi gagawin yun. Sa trabaho, di ba uso ang dayaan, di ba may mga sistema. Pero kung tayo ay mga mananampalataya, mga kapatid, huwag natin pipiliin ang kasalanan. Huwag natin pipiliin ang magkasala. Piliin pa rin natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Layuan natin, ang sabi doon, layuan natin, iwasan natin ang kasalanan. Sabi pa nga doon, pagkus nga, ay talikuran mo. Tuntunin ang tamang daan. So, I hope na natuto kayo sa ating mga pinag-aralan para tayo ay magkaroon o para tayo ay maging wise sa ating pag-decide. Unang bagay, ano sabi doon? Choose wise counsel. Hindi tayo ng advice sa iba. Pangalawa, choose to be humble. Huwag tayo maging mapagmataas. Makinig tayo sa mga payo sa atin. Pangatlo, choose not to shortcut. Practice prudence. Magpabigla-bigla. Mag-isip. Huwag mag-shortcut. Pang-apat, choose to control your emotion. Kapag galit ka, huwag ka basta-basta mag-decision. Okay? Huwag ka basta-basta mag-decide. Kapag sobrang saya mo, ay basta-basta mag-decide. Kapag malungkot ka, lalo na, huwag. Pang-lima, choose the will of God first. Lagi ang nauuna ay ang kalooban ng Diyos. Kapag ikaw ay mag-decide. And then lastly, choose not to sin. Laging piliin nyo na hindi magkasala. Kahit na ang sa paligid nyo, yung mga tao sa paligid nyo, ang pinipili lahat kasalanan. Pero dahil ko ay mananampalataya, huwag mong pipiliin. Sa ganon, anong sabi ng Biblia? Kapag tayo ay nag-repent, tumalikod sa ating mga kasalanan, nanampalataya kay Jesus Christ, meron tayong buhay na walang hanggan. Kanina, di ba ang question? Bakit ba namatay?
si Jesus Christ sa cross. Namatay si Jesus sa cross para tubusin tayo sa ating pagkakasala. At ang pinaka-wise decision na po pwede niyong gawin, tumalikod sa kasalanan at manampalataya kay Jesus Christ. Okay. Sabi din sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos ang simula ng karunungan. So, tayo lahat ay tumayo. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa natapos naming gawain. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. At pinangunahan niyo po kami. Kayo po ang patuloy na magpala sa amin. Salamat sa buhay ng bawat kabataan at sa aming bisita kaya gusto, Panginoon, maging sa kanyang partner, Panginoon. Lord, salamat sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila at ang bawat isa sa amin. Ito ang dalangin sa Pangalan ni Jesus. Amen.